Sayang araw, mga kaibigan, mga kababayan. Ito na naman po tayo. Magbibiyahe na naman si BBM mula sa Asian Summit papunta sa APEC. Wala nang ginawa, wala namang nadalang mga investment dito sa Pilipinas. Dahil ang mga investor, mga kababayan, ayon, ang iba nag-back out na kasi wala nang tiwala sa ating gobyerno. Dahil inaasahan ng mga investor na may ROI sila o return of investments dahil sa matinding korupsyon at mahal na bayarin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa kuryente. Ikaw, sa iyong palagay, anong reaksyon mo? Tatagal ka ba? Tapos ang mahal-mahal pa ng iba't ibang mga charges dito sa Pilipinas. Ngayon, noong sa Asian Summit na ginanap sa Malaysia, 3 bansa ang binigyan ni Donald Trump ng duty free o yung malayang makakapasok ang kanilang mga produkto sa Amerika na walang taripa. Dahil siguro ang tatlong ito ay may will o strong leadership. Hindi po katulad ng ating leader dito sa Pilipinas. Kumbaga sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, yung isang presidente na palamura down to presidente na araw-araw mumurahin mo dahil walang alam, dahil bangag. Yun po ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon na dating COMELEC commissioner at dating ombudsman. Ombudsman ba? Kayo na pong bahala kung anong posisyon niya, basta ang alam ko dating commissioner po ng COMELEC. Ngayon mga kaibigan, itong trabaho ni BBM dahil sa mga nakaraang buwan na pumutok ang issue ng flood control project ay hindi nakapag-biyahe ang mamang ito dahil nga naiipit siya sa mainit na issue. Ngayon naman po, dahil may pagkakataon siya kasama ang pamilya niya, ayon, ando na naman sa South Korea, nagpapalamig si BBM gamit ang pira ng taong bayan at siguro inaasahan niya na haharapin siya doon ni Trump at ni Xi Jinping, mga kaibigan. Ang China, galit na sa kanya. 'Di ba? Nakita natin sa ibang balita nitong mga nakarang araw, gusto niyang anyayahan si Xi Jinping. Di ba galit siya sa China? Palagi niyang kinukontra ang China. Ngayon, magiging pro-China na siya dahil inanyayahan niya si Xi Jinping na pumunta rito sa Manila. Sa palagay mo, kaibigan, at sa iyong mga reaksyon, pupunta kaya si Xi Jinping dito sa Pilipinas? Sino ba si BBM para puntahan niya dito sa Pilipinas? Mangungutang siya doon sa China? Pautangin din kaya siya ni Xi Jinping? Sa ganitong kalagayan ng kanyang administrasyon na talamak ang nakawan ang korupsyon? Magtitiwala kaya ang China? Samantalang nga ang North Korea, baka mamaya pagdating doon sa North Korea, dahil grabe, pag alis niya, grabe ang press conference niya, mga kaibigan, doon sa Malacanang, dahil ang buong mundo daw nakatingin sa APEC Summit na kung saan ititipon-tipon doon ang mga leaders para sa pag-uusapan yung malayang kalakalan at libreng kalakalan. Makapagsalita kaya siya doon? Pero kung makapagsasalita siya, pakikinggan kaya siya ng mga leaders? Yun ang mahirap. Dahil sa international community,
Wala na ang dignidad ng Pilipinas nang dahil sa ating Pangulo na ayon pa kay Rowena Guanzon, araw-araw mo siyang mumurahin dahil walang alam at bangag pa. Si Attorney Rowena Guanzon na may sabi nun, ha, hindi ako, binalik-balik ko lang kasi parang naniniwala na rin ang inyong lingkod na ganun nga ang nangyayari sa ating bansa. 'Di ba? Kung hingin daw ng kahit din sa kanyang salin nung pinag-usapan, kung hingin daw ng ombudsman, ibibigay niya ang salin pati ng ICI. Oh my goodness. Sino pang maniniwala sa kanya na sinasabi niya, yung ombudsman, siya ang nag-appoint. Yung ICI, sa executive order, siya ang nagbigay ng trabaho doon. Pagkatapos, ilalaglag siya ng ICI. Sino bang kinasuhan ng ICI? Di ba sila ni Martin? Ay, hindi pala si Martin. Si Joel Villanueva, si Chis Escudero, at si Jinggoy Estrada at si Saldico. Bakit hindi nakasama yung pinsan niya? Kasi itinatag ang ICI para i-save ang kanilang pamilya. Para sa 2028, sisirain nila ng husto ang mga oposisyon na against sa kanila, nang sa ganon sa 2028 sila na rin ang mamamayagpag ang pamilya po nila, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, na ando na sila sa South Korea, mga kaibigan. Ang mangyari nito, kung magsasalita siya doon, malamang pakikinggan din siya. Pero ang problema, ang panghihikayat po ng mga mangangalakal na pumasok at mamuhunan dito sa ating bansa. Ito po ang isang mahirap. Malamang na mayroon siyang mga kakausaping mga tao, pero kung ikaw, papayag ka ba na dito mo ilalagak ang pera mo? Kung sa bagay, kapag ka ang puhunan mo inilagak mo rito sa bansa, malaki po ang maitutulong nito, lalong-lalo na po sa pagbibigay po ng trabaho sa mga kababayan natin. Ngunit, ang mahirap po kung tanguin lang ang ating Pangulo dahil na rin sa nangyayari dito sa Pilipinas na patuloy po at kanya-kanya pong turuan. Alam niyo po, ang mundo po ay nakamasid sa atin. Bawat detalye ng galaw ngayon ng Pilipinas ay ang buong mundo ay nakabantay na sa atin. Marami nga, mayroon na ngang nagko-comment minsan sa live na palitan nyo na ang inyong Pangulo na adik daw. Masama po yun para sa atin na buti sana kung hindi nadadamay ang ating mga mahal na kababayan. Siyempre, madadamay kasi sa kalagayan po ng ating presidente. Kung ang ating presidente ay totoong serbisyo ang kanyang hangarin sa Pilipinas at gusto niya maging tapat siya sa kanyang mga nasasakupan at ang kanyang pinamamahalaan, bakit hindi siya mismo magpa-hair follicle test para nang sa ganon matuldukan na itong lahat-lahat kung wala po siyang itinatago, di ba mga kababayan? 2 o 3 taon na. 3 taon na yung issue na yan na kailangan ang gusto ng bayan, ang gusto ng majority ng Pilipino ay magpa-hair follicle test si BBM. Ngunit hindi niya ginawa, pinagtatawanan lang niya. Ito ang mahirap. Ikaw, yung lalong-lalo ng salin, bakit hindi mo ibalandra sa website? Hindi mo ibalandra sa website. Sa website mo, yung isumbong mo sa Pangulo, bakit hindi mo
ibalandra doon. Para nang sa ganun, makita ng sambayan ng Pilipino, dahil ang Pilipino, hindi po, ang Pilipino, ang majority ng Pilipino ang pinaglilingkuran mo, hindi ang ombudsman at ang ICI. Dahil ang ICI, kahit anong oras mong gustong buhagin yung ICI na yan, walang magagawa yung mga taong naririyan dahil ikaw ang nag-create ng ICI dahil sa executive order mo, kaya nabuo yung ICI. Kung kung gusto mong patalsikin si Boying Rimulya dahil ikaw ang nag-appoint sa kanya bilang isang ombudsman, kaya mo, isang pitik mo lang yan. Ngayon, ang gusto po namin na mawala yung isyu sa pagiging pulburon independent mo po, di magpa hair follic test ka para na sa ganun mawala na lahat ng agam-agam, mga isyu, mga mabibigat na mga bintang laban sa iyo. At ang gusto ng Pilipino, ng majority ng Pilipino, ay mag-resign ka po sa iyong pwesto. Ngayon, balik po tayo sa inyong pagbibiyahe. Ilang milyong piso na naman ang inyong inubos para makapunta kayo kasama ang delegasyon ng Pilipinas. Ilang milyong pisong buwis ni Juan de la Cruz at ng mga OFW ang ginagastos ninyo. Sasakay kayo sa mga mamahaling sasakyan, kakain kayo sa mga mamahaling restaurant, at ibabayad ninyo sa inyong tulugan ng mga first class na mga hotel. Dahil alam ng Pilipino na kayo ay maglalamierda lang po dyan. Yun lang po mga kababayan. Sana po pakiusap ng iyong lingkod, lalong-lalo na po sa mga DDS, pa-like, pa-subscribe po. Para makatulong din po kayo sa mga matatanda na ating bibigyan po ng pagkain, groceries, at higit sa lahat, pipiliin po natin yung mga PWD, lalong-lalo na po ang mga nagme-maintenance. Salamat po.